May takot sa puso ko sa isiping baka dalhin ako ng mga ito sa lugar kung saan muntik na akong tuluyang mabaliw. Nasaan ang mga magulang mo? Bakit nagpapalaboy-laboy ka rito? Bigla akong napayuko. Uminit ang gilid ng sulok ng mga mata ko. Hindi ko po alam. Sabay kagat ng ibabang labi nang manginig iyon. Hanggat maaari ayokong maalala ang mga nakagis ng mga magulang. Ilang minuto nang mapatingala ako. Hindi na kasi nagsalita ang ginang na nasa harapan ko. Nakatitig ito sa akin. Napayuko tuloy ako ulit. Gusto mo bang sumama sa akin? Bigla akong napatitig dito at kaagad napailing. Napaatras din ako. Hindi po. Ayoko po. Akmang tatakbo ako nang mabilis ako nitong tawagin. Hey, huwag kang matakot. Okay, hindi kita pipilitin. Kita kong may kinukuha ito sa maliit nitong shoulder bag. Hanggang sa manlaki ang mga mata ko nang abutan ako nito ng papel na pera. Pera. Ang daming pera. At alam kong malaking halaga yun. Kahit sabihin pang hindi ako nakapag-aral sa kakanood ko ng telebisyon sa mga may maliliit na tindahan, nalaman ko rin kung ano ang pagkakaiba ng bawat papel na pera. Nakaawang lang ang bibig ko habang pinagmamasdan ang magandang kamay nito na may hawak na pera. Here, kunin mo. Napatitig ako rito. Sa akin po iyan? Hindi ko pa rin kinukuha. Baka kasi may kapalit katulad ng nangyari sa akin 10 taon na ang nakaraan. Yes, sa pagtulong mo sa akin. Alam mo iha, hindi biro ang nasa loob ng shoulder bag kong ito. Kung hindi dahil sa'yo, baka di na ito makabalik sa akin. Kaya tanggapin mo na ang binibigay ko, okay? Ngumiti ito ng bahagya. Sa nanginginig na kamay, mabagal kong inabot ang pera sa kamay nito. Masaya ako na magkakaroon ako ng ganitong kalaking pera. Ang saya-saya ko kasi makakatanggap ako ng perang ganito kalaki na hindi ko inaasahan. Makakakain na ako nito ng maraming beses at maraming araw. Maraming salamat po. Bigla na lang nanggilid ang luha sa mga mata ko. Maraming salamat po sa iyo, ma'am. Kaagad ko iyon pinunasan ng marumi kong kamay. Nagtataka ako kung bakit hindi pa ito umaalis. Bakit hindi pa sila umaalis? Bakit hanggang ngayon nandito pa rin sila? Nanatili lang itong nakatingin sa akin. Bakit po? Umiling ito at saka humugot ng buntong hininga. Wala iha. Napapaisip lang ako. Tumingin din ito sa kumikinang nitong relo. Salamat ulit iha. Aalis na kami. Ngumiti naman ako. Opo, maraming salamat po sa tulong nyo din sa akin. Ngumiti naman ako at saka tumango. Bigla akong sumigla sa isiping wala silang balak na kunin ako. Ay, salamat. Akala ko dadalhin nila ako. Akala ko kung saan na naman ako paparoon. Akala ko dadalhin na naman ako sa lugar kung saan may mga taong totoong baliw. Bye-bye po. Bye-bye. Kumaway pa ako habang nakangiti. Tatalikod na sana ako nang tawagin ako nito. Nads! Bigla akong natigilan. Sa tagal ng panahon, iyon ulit ang unang beses na marinig ko ang sariling pangalan. Sa tagal ng panahon ngayon lang ako nakarinig na may tumawag ng pangalan ko. Yung tinawag akong Nads. At sa ibang tao ko pa narinig. Minsan nga, napapaisip ako kung iyon ba ang totoong pangalan ko. Tinawag kita kasi nakita kong mukhang mabait ka naman at may mabuting puso. Gusto sana kitang alukin na tumira sa bahay ko.
Doon makakain ka ng maayos at masusuotan ng maayos na damit. Ang tanging gagawin mo lang, tutulong sa paglilinis. Marami kang makakasama roon at tiyak, hindi ka malulungkot. Gusto mo ba yon? Kaagad naman akong umiling. Ayoko po, hindi po ako sasama. Naalala ko na naman ang babaeng nagsinungaling sa akin. Ayoko po talaga sumama. Sorry po ma'am. Masaya na po ako rito. Salamat na lang po. Naging malikot din ang mga mata ko. Baka bigla na lang akong kunin ng kung sino-sino. Okay, kung yan ang desisyon mo, mag-iingat ka ha. Maganda ka pa naman. Hindi ko lang maiwasan mag-alala sa'yo eh. Marami pa naman sa panahon natin na ang mga lalaking nanggagahasa. Bigla akong napalunok. Po, nang hindi na ako umimik. Ngumiti ito ng bahagya at saka tuluyan ng umalis. Basta mag-ingat ka ha. Alis na kami. Sundan ko na lang ang magandang sasakyan nito. Teka nga, uupo nga ako at bibilangin ko yung pera. Umupo ako at binilang ang pera na binigay nito. Bigla akong napapadyak ng umabot iyon ng 5,000. Ang laking binigay niya sa akin. Makakain na ako nito ng masarap at matagal-tagal. Diyos ko, salamat. Salamat at may taong nagbigay sa akin ng perang ganito kalaking halaga. Bigla akong tumingala sa langit, itinaas ang mga kamay. Maraming salamat Panginoon sa grasyang natanggap ko ngayong araw. Maraming salamat. Hindi ko maipaliwanag ang saya habang kumakain ng Jollibee. Sa tagal ng panahon, ngayon lang ako nakakain ng ganitong kasarap na pagkain. Maliban doon sa binigay ng batang babae, 10 taon na ang nakalipas. Hanggang sa mapakurap ako nang pumatak ang luha sa mga mata ko habang kumakain. Hindi ko lang maisip na makakatikim ako ng masarap na pagkain. Kahit nakakain na ako ng ganito kasarap na pagkain, hindi pa rin talaga ako masaya. Paano nga ba naman akong sasaya kung ganito ang sitwasyon ng buhay ko? Hindi ko kilala kung sino ang totoo kong mga magulang. Kung totoo ba talagang patay na ang mga magulang ko. Sino ba talaga ako? At ano ang totoong pangalan ko? Hindi ko maiwasan ang maawa ng sobra para sa sarili ko. Sa tuwing nakikita ko ang malaking screen at TV sa itaas ng building at nakakakita ng kabataan na pumapasok sa paaralan, nangangarap din ako na ganun din ako, makakapasok din ako sa eskwelahan. Gusto ko rin matutong magbasa, magkaroon ng trabaho, yung tipong may bahay na tutulugan at hindi pagala-gala rito sa kalsada. Aaminin ko man na labis din akong natatakot tuwing gabi at baka may mga kalalakihan na maligaw at kung anong gagawin masama sa akin. Kaya nga sa tuwing sumasapit na ng dapit hapon, naghahanap na siya ng lugar na posibleng hindi siya mapapansin ng mga taong nagdaraan. Tulala habang iniisip ang sinasabi ng ginang. Totoo kaya ang sinasabi niya? Gustuhin man niyang tumira sa sinasabi nitong bahay, ngunit natatakot siya at baka nagsisinungaling lang ito. Ang natutunan niya sa bahay ay ang huwag basta-basta magtitiwala kahit kanino. Ayaw na ayaw kong magtiwala na kahit na sino. Kasi hindi ko sila mga kilala. Niloko nga ako ng kinikilala kong mga magulang. Yung ibang tao pa kaya. Lalo't na't hindi nila ako kilala. Ang mga taong nasa paligid at kumakausap sa akin. Lumipas ang mga araw. Ining, umalis ka dito. Nangangamoy ka. Ang baho mo. Maligo ka nga. Bigla akong napaatras.
Balak ko lang naman bumili ng pagkain eh. Ngunit sadyang may mga tindera na ayaw magpabili. Porket ganito ang itsura ko. Mabaho, walang bihis, walang ligo. Bibili lang po Hay nako! Sa iba ka na lang bumili. Ang baho-baho mo. Baka umalis ang mga customer ko. Umalis ka na dyan. Umalis ka na. Huwag ka nang tumagal dyan. Pagtabuyan nito, nakagat ko ang ibabang labi nang biglang may humatak sa palapulsuhan ko. Nahintakutan ako nang makitang isang matabang lalaki. Hinila ko ang kamay ko, ngunit mahigpit iyon. Huwag mo akong hawakan! Huwag mo akong hawakan! Ning, ako nang bahala sa'yo. Bibilhan kita ng pagkain. Sumama ka lang sa akin. Hindi ako nagugutom pa. Hindi po. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Biglang lumakas ang kaba ng dibdib ko sa takot. Ayoko po, bitawan niyo po ako. At pilit kinakalas ang kamay nito. Ngunit mahigpit iyon. Akmang kakalad ka rin ako nito upang makalayo sa mga tao nang bigla kong kagatin ang kamay nito. Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Bigla itong napahiyaw at nabitawan din ang kamay ko. Aray! Ang sakit! Ba't mo ako kinagat? Mabilis pa sa 4:00 ang pagtakbo ko. At dahil patawid ako sa kalsada, kaya isang matinis na busina ang napabingi sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang sasakyang tatama sa akin. Ramdam ko ang pamumutla ko. Wala akong nagawa kundi ang mapapikit na lang. Inaasahang tatalsik ang payat kong pangangatawan, ngunit ilang minuto na ang nakalipas. Walang tumama sa katawan ko. Mamamatay na ba ako? Mamamatay na ba ako? Mababangga ba ako? Mababangga ba ako? Namalayang ko na lang ang pagtulo ng luha sa mga mata ko sa halong-halong nararamdaman ko. Matinding takot at saya na rin sa isiping ligtas pa rin ako. Mabubundal ba ako? Patay na ba ako? Patay na ba ako? Nanginginig pa rin ako nang makita kong bumaba ang driver doon. Buhay pa pala ako, buhay pa pala ako. Bumaba yung driver ng sasakyan. Pareho kaming nagulat. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung lalaking nakasama ng ginang na bigyan sa akin ng libu-libong pera. Iha? Hindi ako umimik. Ha? Hanggang sa makita kong bumaba doon ang ginang. Inutusan nito ang nakaputing lalaki na itabi raw ang sasakyan nila. Iha? Ayos ka lang ba? Ayos ka lang? Bakit bigla kang tumawid? Mabuti na lang at nakapagpreno ang driver ko. Niyaya ako nito sa isang tabi. Ewan ko ba bigla na lang akong napahagulol. Napaupo at doon itinuloy ang pag-iyak. Hey, huwag kang umiyak. Hindi naman kita sasaktan. Pag-aalo ng ginang. Mabilis akong umiling. Pinunasan ang luha. Tiningala ko ito. Hindi naman po dahil doon naiiyak ako kasi mabuti po kayo kasi may malasakit sa akin. Mabuti po kayo, mabait sa akin. At saka ako napahikbi. Kaya ako nakakaramdam ng lungkot at iyak.